even through life's challenges. Ayan. Amen. Sa lahat po dyan ng mga may servant heart, sa lahat po dyan ng mga servant leader, sa lahat po dyan ng mga naglilingkod, ano-ano po ba ang mga challenges na inyong kinaharap? At sabi nga, inyo nang napagtagumpayan. Ayun. Maari nyo po bang i-comment down sa ating comment box? Ayan, sabi ni Sister Manuela Gonzalez, I'm from the Hub of Christ, Luna Isabela. Ayan. Ayun, welcome Hello po. po. Hello Ayan. kay Brother Randy at kay Sister Erica Akag. Alam mo si Sally, yung topic natin, yan ang parang nagsisilbi ka na. May Pero challenges binabagyo ka pa. Oo. Di ba? Nagsisilbi ka na, pero hindi ka exempted sa mga bagyo, sa mga unos. Oo. Di ba? Kasi almost ng mga character in the Bible that the Lord used at Yes. napanagumpayan nila, hindi naman sila naging victorious, talagang masasabi natin. Talagang minsan sumusuko din. Yes. Pero sa mga naglilingkod dyan, maaring masabi nga maaring mapagod, pero hindi hihinto. Diba? Matulog lang, sabi ni Pastor Dong. Maaring matumba, pero hindi knockdown. Babangon. Yes, kasi babangon. Alam mo ba, sabi nga, di ba, ang alak daw para maging isang masarap na alak, kailangan itong pigain para lumabas ang kanyang tamis. Di ba? Amen. Para lumabas ang kanyang tunay na lasa na masarap. Ang masarap na alak. Ganyan din sa paglilingkod. Kailangan kang pigain para Amen. lumabas ang tunay na karakter ng paglilingkod. Diba? Eh, Liligligin ka, sisi. Eto, sister, doon ba sa paglilingkod, yung puro rough times ang nangyari sa'yo, baka merong times na merong diyang mga pagsuko, o kaya Yes. may mga blaming times. Ayan, so Diba? mamaya natin yan Yan. malalaman sa ating mga panauhin. Sabi nga ni Pastor Dong, ang bilis ng ating comment. Sabi ni Pastor Dong, stronger alone or stronger together? Choose. Oo nga naman. Gusto mo malakas ka lang pero nag-iisa ka? Or malakas ka dahil may kasama ka? Mamili ka. Kung gusto mong mag-isa, kung gusto mong mag-isolate, or gusto mong harapin yung mga challenges na yan ng may kasama. Ikaw ang papipiliin, Brother Samuel. Ano ang mas gusto mo? Stronger alone or stronger together? Together. Yes. Diba? Kasi alam mo ba, sabi nga sa Ecclesiastes 4, yan, sabi sa Ecclesiastes 4, Mangangaral 4, verse 9 to 12, ang sabi dyan, ang dalawa ay mabuti kesa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Yan. Amen. At ito, Brother Samuel, Aha. kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag Tama. siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Yes. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Yan. Yun. Sa verse 12, kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Diba? Amen. Napakaganda talaga. Partnership. Totoo yan. Teamwork. Diba? Kung may mga challenges sa iyong paglilingkod, huwag kang lalayo sa mga, di ba? Mga kasamahan mo na may puso rin sa paglilingkod. Amen. Dahil may karagdagang lakas ka na makukuha sa kanila. Di ba? Kaya nga partnership sa mag-asawa, mahalaga yun. Di ba? Siyempre. Teamwork, partnership, at ang ka-teamwork mo at ang ka-partner mo, hindi mo yan kalaban.
Ba? Ka-teammates mo yan, di ba? Minsan, Di ba? kiskisan lang. Yes, kakiskisan pero pinalalakas ka niyan. Amen. Sa verse 9, di ba? Nandun yung reward. Ano yung makukuha mo sa pakikipag-partner mo, sa paglilingkod mo nang hindi ka nag-iisa. Nandun yung nandun yung may sabi nga nagiging may reward dun eh. Dahil sabi, ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa, mas marami ang bunga. Amen. Kapag pala ikaw ay nakikipag-teamwork at you are not working alone, you can produce many. Amen. Di ba? Mas marami kang maipoproduce. At sa verse 10, eto yun, di ba? Kapag ikaw ay may ka-partner, you have someone to help in times of trouble. Di ba? Meron kang makakatulong kapag dumating yung mga trouble. Pag dumating yung mga challenges, meron kang mahihinga ng tulong kapag may ka-partner ka. Kasi sabi sa verse 10, kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Diba? Yun yung mahalaga na kung gusto mo nang sumuko, pero may magpapalakas at mag-encourage. Diba? Yung nadapa ka, pero may magbabangon Tama. kapag may ka-partner ka. Yan. Kaya nga, meron kang help in times of trouble. Diba? Yes. At sa verse 11, merong kapag ikaw ay nanlalamig na sa iyo, may magpapainit, may Yun. magririhit. Diba? Kaya nga sabi, kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa lang siya? Diba? Tama. There is a heat of fellowship. Pakikipag-isa mo. Diba? May magbibigay talaga sa'yo na. Diba? Yes. Kaya't hindi mo yan makukuha kapag nag-iisa ka lang, nanlalamig ka na nga. Paano mo paiinit sa sarili mo? At ito ang maganda. Yung verse 12, kung ang nag-iisa ay maaring magtagumpay laban sa isa, di lalo na ang dalawa. Diba? There is, sabi nga, meron ka talagang may aanihin ka talaga, magiging productive ka talaga, 'di ba? Kapag ikaw ay may ka-teamwork, 'di ba? Yes. Kasi maaaring magtagumpay ka kung ikaw lang ay mag-isa, pero mas marami kang mapagtatagumpay. Easy lang pag may Diba? kasama. Kapag may kasama ka. At ito ang maganda. Ang lubid na may 3 pilipit na hita ay hindi agad Diba ikaw seaman ka? Diba? Yung lubid na ginagamit niya, diba 3 hib na Paikot-ikot yun? yun, oo. At Malalaki hindi basta-basta yun. Diba? Kapag tayo pala ay naglilingkod, ang pangat nating kasama ay ang ating. Amen. At pagkasama natin ang Panginoon, hindi agad-agad malalagot. Ito yung sabi ng Yan. Psalms 55 dahil nanangan siya. Ang sabi niya, cast your burden on the Lord and He will sustain you and He will never permit the righteous to be moved. Nananangan siya. Ang Panginoon, although mag-solo siya, ngunit ang kapatner niya, ang Panginoon. Pero mo, si David nung panahon na yon, when he was hinahunting ni Haring Saul, alone, pero nanangan siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Ba naman yung case ni David? Mm-mm. Dumating kasi sa point ng buhay, inalis talaga mo. Ang may siniset apart ka. Dahil when you are being set apart, may ginagawa ang Diyos sa'yo. Ito, Sister Sally, yung mga bagay-bagay na there are times na ikaw talaga ay magsusolo. Yeah. At ngayon, the Lord is looking of your big decision where to run to your friend or to the Lord. Yes. Kaya kasi, ang kasabihan is, the Lord is not the end resort. It's always a first resort. Kasi minsan ang problema natin, talagang tatakbo ka sa kaibigan mo. Ang huling baraha mo ang Diyos, pero hindi pala. Pero Diba? dapat ay una. Ayan. Amen. Hello po. Ayan. So, siguro meron na kayo diyang mga comment, mga kaabangers. Ano po ba ang mga pinagdaanan ninyong mga challenges na muntik nang
hinto sa inyong paglilingkod. Ayan, habang naghihintay, batiin ko muna ang taga Malaysia. Andiyan na sila, Sister Lichi Bakiran, si Sister Carolina Isaig. Ayan, sila yung mga kaabangers natin from Malaysia. Wow. Ayan, kaabangers natin from Masbate, Sister Melda Hakilmo, kaabangers natin from Nueva Ecija. Ayan, Sister Abby Abogado de la Cruz. Ayan, hello Amen. po sa inyong lahat. Ayan, Sister Joanna De Leon. Ayan, good afternoon. Sister Yolanda Hiyaw, good Woohoo! afternoon po. And andito rin si Sister Angie Campoy. Good afternoon, Hello, Ate Sis Angie. Angie. Ayan, hello, good afternoon po kay Sister Shoni Atienza. At syempre, nandito rin si Brother Jedediah Campoy. Wow. Ayan, blessed afternoon po sa inyong lahat. Amen. Ayan. Si Don Lacerda Azares, good afternoon, bro. Ayan, sino pa ba? Sister Kasing Valderrama. Ayan, good afternoon. Ayan. Wow, ang gaganda po, no? Talaga naman, no? Hilda Santos. There is the power of teamwork kasi kapag when we work as a teamwork, lalo na kapag may hinaharap tayo na challenges, the more we become profitable. The more we become protective. Ayan. The more we become productive. Diba? Amen. And the more we become powerful. Ito nga, Sis The Sally, four P's. bakit kaya itong ating pag-uusapan ngayon, yan ang napili ng ating guest. Yes, alamin natin yan. Yan. At para malaman natin, syempre bro, tawagin na natin sila. Huwag na natin Kasi patagalin pa. talagang na-excite na ako na tanungin sila. At Kasi ang marami ganda ng tayong kanilang matututunan testimony. dito. Yan. Mga kaabangers, handa na po ba kayo? Di ba? Maglagay na kayo dyan ng kape sa inyong tabi. Bawal po matulog. Ayan. Maglagay na rin kayo ng ballpen, ng notebook. Ay nako, ang ating mga panauhin ngayon, sila talaga ay pinanday ng panahon. Pinanday ng ng pagkakataon. Higit sa lahat, pinanday sila ng mga unos at bagyo ng kanilang buhay. Wow. Gusto nyong matuto sa kanila? Magsulat! Ayan! Ihanda ang inyong mga Bible, ballpen at notebook. At para wag antukin, ihanda ang inyong mga kape. At samahan nyo na ng mainit na pandesal at tinapay. Yan! At syempre, bro, ipakilala mo na ang ating panauhin ngayong hapon na to. Woohoo! Yes! Without further ado, let's welcome Pastora Maricel Sanoy at our senior pastor of FCI Love Fellowship. Pastor John. Ayan, Sanoy. Ng Amen. Kalumpit, Bulacan. Ang kanila pong church ay Love Fellowship Church International. Woo! International. Pero sila ay located sa Kalumpit, Bulacan. Hello po. Amen. Good afternoon po. Hello po. Good afternoon. Hello, good afternoon po. Yan. Good afternoon. Welcome po, welcome. Bro, parang hindi ako naniniwala na mamaya hindi na matipid yan. Parang ano to, starting lang. Yes. Pauna lang. Yan. Ayun po, Pastora Maricel and Pastor John. Maari po kayong bumati. Batiin niyo na po ang inyong mga invites ngayong hapon na to. Sige po, unang po sa lahat, babati po kami sa lahat ng aming mga samahan dyan sa Love Fellowship Church. And also nga po, kay Pastor Dong Campoy at Pastor May, thank you for the divine connection na nangyari through Bishop Israel Sanoy nung one time po nagkaroon ng gawain sa Giginto, Bulacan. At doon po Amen. na-meet ang couple na to and also si Sister Maria Razo kung paano siyang naging dahilan kung ba't kami nandito. Kaya after po sa lahat, lalo kay Bishop Israel nasa USA and then sa lahat ng aming mga members na nanonood ngayon from Love Fellowship Church at mga kasama, mga kaibigan namin. Good afternoon. Yan, si Mrs. po. Good afternoon po sa bawat isa. Good afternoon po. Kaiba, good afternoon kasi aming pong program ay umaga. Good morning. Kaya ngayon po, good afternoon. Magandang tanghali sa lahat. Magandang hapon po sa bawat isa. Kasi meron pa kaming morning program. Morning show. Kissing Morning sa blessing. Yan po ang pangalan.
Pero tatawagan namin. Wow. Ano po ang pangalan, Pastor, ng program ninyo? Every gising is a blessing. Yan, ting 7 Wow! gising. Every Makagising. Yan. every gising is a blessing. Yan. Every test is a testimony naman ang sa Wow. daily life sharing. At meron din po kami sa umaga, kape at pandasal. Ah, wow. Every mess is a message. Wow, I like that. Powerful. Wow, ganyan talaga. So, Amen. Pastor and Pastora, sabi nyo nga po, na-invite kayo sa isang gawain, di ba? Grabe, no? Sa isang gawain. Salamat po dahil alam ko po na talagang yung puso ninyo talaga ay para sa paglilingkod na kahit kayo ay busy, may panahon kayo na pagbigyan ang aming paanyaya sa inyo. Yan. Maraming salamat po in behalf po of our senior pastors, Pastor Dong and Pastora May. At syempre, nagagalak po kaming dalawa ni Brother Samuel na kami po ang mag-interview sa inyo. Handa na po ba kayo, Pastora Maricel? Handa na! Game na! Game na. Yan. Ikaw, Brother Samuel, handa ka na ba? Kinakabahan ako eh. Kinakabahan. Asa ko si senior pastor. Wow! Huwag kang kabahan. Mm. Kasi kahit senior pastor siya, ang liwanag ng nakalagay, love, fellowship. Amen, amen. Amen. Huwag kang mag-alala. Punong-puno ng pag-ibig si Amen. Yeah, amen. Nakaded nga eh. Puno ng pag-ibig. Ayan, Pastor, syempre bilang po mga panauhin, gusto po namin kayong lubos na makilala. Sino po ba si Pastor John? Sino po ang inyong mga magulang? Ilan po kayong magkakapatid? At syempre, kwentuhan niyo po kami ng kwento ninyong magkakapatid nung kayo ay naglalakihan pa lang. So, yun pala to, no? Pag maalala mo kayo. Anyway, ako po si Pastor John Sanoy. Kami po yung taga Nabotas. Yan si Bishop Israel, pinsan ko po, founder ng Love Fellowship Church. So, lumaki po kami sa Nabotas, Nabotas, ngayon Nabotas City na po. So, labindala po sila magkakapatid, yung tatay ni Bishop at tatay ko magkapatid. And then, kami po lumaki sa isang compound, lima kami magkakapatid. Ang tatay ko po si Ephraim Sanoy, nasa Langita, at Erlinda, mahusay Sanoy, na parang na rin nasa langit. So, pero kami nga po ay isang Christian family, at marami sa mga sabi pastor. In fact, sa aming family, tatlo kaming nagpastor. Bali, apat pala somehow dahil yung sa para worker na rin. Pero unfortunately, dalawa sa kanila wala na sa Panginoon. Yung kapatid ko na lang po na babae, na bunso, nagpapastor somewhere in San Jose del Monte. At ang yung lingkod po, natinawag din ng Diyos sa panahon ng aming kabataan, kung saan malaking bahagi sa amin si Bishop Israel at yung kanyang kapatid din na namatay na si Pastor Lester Sanoy. I don't know kung you have heard about him. Pero siya po yung ginamit ng Panginoon para kami mga magkakapatid at magpipinsan sa isang church, sasama-sama, at marami nga sa amin ay naglingkod sa Panginoon bilang pastor. And then, ayun nga po, si Pastor Marcel naman, kaya nga ang topic natin serving together, kasi nga isa sa blessing ng paglilingkod ay we will meet people that will be like-minded. Yan, so I met Pastor Maricel na lumaki din, although Catholic ang kanyang family, siguro siya magkwento ng kanyang personal buhay. Kasi nga po. Oo nga po, Pastor. Bayaan niyo si Pastor Maricel. Baka po madulas eh. Kinakabahan kaya tayo. Kasi ang ano namin. Kanya-kanya po, kanya-kanya. Ang saya! Ano nga po yan, taga-Nabotas ako, siya taga-Kalumpit. Yun. Ayun ang medyo. Yun. Miss. Pastor, kami mga babae, Pastor, pag di kami pinagbigyan magsalita, masama minsan ang loob namin eh. Sige, Pastora Maricel, ikaw naman po. Okay, good afternoon everyone. Ako po si Pastora Maricel Sanoy, mga Dindan Sanoy, na assistant po ni aking poging may bahay,
poging asawa. Diba? May Kinakabahan yata kami. Okay. Kami po ay 5 magkakapatid. Ako po ay pinanganak sa Kalumpit, Bulacan. Tubong Kalumpit. Siya naman ay tubong Nabotas. Ako ay pinanganak sa Kalumpit, Bulacan. At meron po akong 5 kapatid. Ang 2 po ay langit na kay Lord na. At ngayon po ay 3 lang kami. 3 sisters, 3 mujeres. Kami po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Kaya, hindi po madali yung aming dinaanan paglaki. Kami po ay lumaki sa mahirap na pamilya, pero pinagpala ng ngayon ng Panginoon. Amen. Pero Wow. dati po kami ay Catholic, syempre lahat naman tayo. At doon ko po nakilala nga si Pastor John sa pag-attend ko sa church. Kahit po nung kabataan ko pa lang. Actually, we met 14 lang po ako. Kasi po ay 9 pa lang po ako ay nasa church na ako. At doon na nga po ako nakatira sa church. Naman po ako ng iglesia. Halos doon ako lumaki. Kaya napamahal talaga sa akin ang church, ang gawain ng Panginoon. Wow. Grabe, no? Doon siya Grabe. Lumaki sila sa hirap. Mm-mm. Si Pastor John sa Christian family. Magkaiba ang kanilang Laking Maynila. Ako naman po, laking probinsya. Diba? Magkaiba talaga sa upbringing, sa lugar. Mhm. Pero ang ganda po, no? Ang inyo pong is mahusay sanoy. Yun, mahusay na. Sanoy pa. Diba, no? Kay Kaya Pastor Mahusay po, tama po ba? Ephraim Sanoy Alam and po. Erlinda Mahusay Sanoy. Ang Alam po. ganda po ng inyong, no? Mahusay na Sanoy pa. Sanay pa. Alam niyo po ba, Pastor? Niresearch ko yung pangalang yung name na Sanoy. Alam niyo po ba sabi kay Mr. Google, ang sabi niya, ang name Sanoy means ocean. Ang Wow. isa naman, ang sabi ay meaning, ano sabi doon sa isa? Independent, a very individual, an independent person. You Galing. live within your own thoughts. O, Wow. diba? Oh, Diba? Bagay. Power. Grabe, no? So, mahusay na. Independent pa, di ba? Wow. Ang galing ng Panginoon. Kaya po pala talaga, pinuno kayo ng mga challenges. Kasi sa pangalan niyo pa lang, kitang-kita na may ginagawa ang Panginoon. Amen. Sige, Amen. Brother Samuel, may tanong ka ba? Yung Sanoy, Pastor, yeah. kaya po ba mahusay kayo, tapos Sanoy pa, sanay na sanay. Yes. Sanay Bihasa. Yeah. O, di ba? Bihasa. Pastora, sabi niyo po, doon na kayo nakatira sa church. Baka po si Pastor lang ang type niyo nun. Kaya kayo hindi umaalis. Kahit lang po slide. Slide lang. Slide lang. Mamaya po, mamaya. Ang bilis Opo. na lang tayo. Alam mo naman ako, mapagmahal. Diba? So, Pakilig. yan. So, sabi ni Pastor John, pinalaki sila ng kanilang mga magulang talaga sa isang Kristiyanong Oo. atmosphere. Parang, Sa isang Kristiyanong paano po nagtagpo ang dalawang magkaiba? So yun po talaga yung magandang istorya na aming pag-ibig somehow. Dahil nga naglilingkod sa Panginoon, dahil isa yan sa blessing nga ng sinasabi ko, when you serve God, you get to meet a lot of people. Mhm. Kami taga Nabotas at yung sila taga Kalumpit. It's so Layo. happy na yung mga magulang ni Bishop Israel ay nagkaroon ng opportunity na maglingkod sa Kalumpit, Mhm. helping a charismatic group para maging church, para maging katulong nila sa kanilang spiritual paglago. So therefore, nagkaroon ng pagkakataon na mag-establish yung Kalumpit, nag-awain, and then dahil nga taga-Nabotas sila Pastor Les, sila Bishop Israel, yung aming uncle na isa sa ginamit ng Panginoon.
Nagkakaroon kami ng pagkakataon magkaroon ng fellowship. Yun. Joint Punta kami fellowship. sa Kalumpit, sila Yeah. pupunta sa Yun, Nabotas. yun eh. Kaya malaking Oh, yeah. Yeah. Malaking bagay, tunay. Tunay na tunay. doon namin kami nagkakilala. Yeah. Yun. And also sa isang youth camp, dahil nga naging magkaibigan ng Kalumpit at Nabotas, nagkaroon ng youth camp, doon ko siya lalo nakilala. Mhm. Pero ano lang, siyempre as a friend, talagang Saka bata pa ako noon. nyaning-nyani pa siya. 14 lang ako, 14. Kasi 6 years Naku. ang tanda namin, ako 20 years old na. Siya 14. So, kuya na ako, siya, ano pa lang, nene. 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 14 and 14 lang eh, na 20. 20 na ako noon. Yeah. 14 and 20 14 si and 20. Pastor. Hindi po ba kayo na-demanda? Kaya ano lang eh, friend lang. Friend lang, friend. Siya muna yung parang siya. Friends muna. Kaya ako, Oh. medyo ako, yung 20 na ako, pero siya bata pa, hindi pa pwede talaga. Ano lang, friend? Friend ako. Pero through that, kahit na wala pong cellphone doon, ay dahil nga madalas yung joint fellowship, kasi napapunta rin ako ng Kalumpit, ayun, siyempre, nagkaroon ng pagkakataon na makita ko siya. Friendship. Yeah. Hanggang sa, yun nga, sa tamang panahon, sa takdang panahon. Wow, nag-antay. 11 years muna. 11 years kami naghintay. Wow. So akin din na ako'y nag-aaral dati sa isang Bible school. The Lord just really led me na na tumulong kay Bishop Israel, dating pastor, sa Kalumpit, maging volunteer youth worker. Mhm. So yun ang naging open door kung bakit naging taga-Kalumpit ako kasi nga nag-work ako sa Kalumpit as volunteer youth worker sa church nila dati. Hanggang eventually, siyempre, dahil nga naglilingkod ako kay Lord, nagkaroon ng open, parang magkakataon na kami pa lalo magkalapit, magkakilala. Oh. Simula yung aming Ligawan. ligawan. Sa ligawan side. Yung- Hindi na siya Una po bang Pastor, una po bang pagkakakita meron ng spark? wala. Wala pa. Bata pa ako noon. Bata pa. Alam mo po ba, sabi ni Sister Maria Raso, kailangan po daw niyang bantayan ng youth. Oo, Baka may manligaw, bata pa. okay lang pagka pastor. Maghihintay, ano po. Okay lang. Maghihintay. Opo, maghihintay. Sabi ni Pastor Walter, hello po Pastor Walter Faustino. Yan, sabi po niya, malupit, mahusay sa noy, hanga na ako'y bilib pa. Iba talaga si Lord pag nag-orchestrate ng istorya. Box office hit, ang Wow. tamis ng paghihintay. Ayan. Nasaan po yung tamis ng paghihintay, Pastor and Pastora Maricel? Maaari niyo po bang ikwento sa amin yung tamis ng paghihintay na yan? Yun nga po, 14 pa lang ako, so I really have to wait. Kasi nga po ay nag-aaral din ako and honor student at that. So I have to finish my studies. Kasi nga mahirap lang kami. Inaasahan ako ng family. So hindi ako dapat ma-inlove muna. So I waited. At maging po sa aming pamilya ay natakot ako na magka-boyfriend muna. Kasi nga, alam ko hindi pa pwede. Dahil mahirap nga kami, kailangan akong tumulong. Kaya I really waited, pero kahit na nagpe-pray ako, lagi ko pa rin prayer si Pastor John. Sabi ko, Uy. Lord, pagka binigyan mo na ako ng time na magka-boyfriend, gusto ko po si John, Pastor John. Di ba siya Wow. Pastor John? Sabi ko po, gusto ko si John, ang mapangasawa ko, maging boyfriend ko. At maging nga po, yung aking tawag doon, commitment doon sa Panginoon ay isang boyfriend lang. Kung sino magiging boyfriend ko, siya na mapangasawa ko. So Wow. that time, sabi ko, Lord, hindi ako dapat magkamali. Dapat kung sino siya, magiging boyfriend ko, siya na mapapangasawa ko. But the time, meron pong girlfriend si Pastor John. Yun eh. Meron siyang unang girlfriend. Kaya, hurting ako nun. Na-hurt ako nun. Sabi ko, alam niyo ba, paraban ako, fighter talaga. Sabi ko, Lord, akin siya. Kahit Oh! may girlfriend siya, naniniwala ako akin siya. Kaya, tuloy ako Wow. nagpe-pray. Sabi ko, akin siya in Jesus' name. Kaya,
Nagpe-pray po ako. Grabe. Pero hindi ko naman pinagpe-pray na magka-break po sila ha. Nagpe-pray lang ako kay Lord na ibigay siya sa akin. Hindi ko alam na nagkaroon niya pala ng breakup. Hindi ko alam kung ano naging dahilan, bakit nagkaroon sila ng breakup. Pero ang nangyari po, ay napalapit pa siya sa akin kasi nga nag-work siya dito sa Kalumpit. Kaya, wow, sabi ko ito na pagkakataon ko. Ayan, so, nagpa-cute ako syempre. Naging friend ko siya. At came to know him more. At nakita kong mabait talaga siya. At lahat ng gusto ko sa isang asawa ay nasa kanya nga. Sabi ko, Lord, talagang ito na gusto ko. Sabi ko, kaya I'm really praying for him. Pero isa pang maganda, boy pa nanay ko noon, na very active sa church, ay avid fan niya. Kaya hindi ko na Wow. sinasabi sa nanay ko ha. Pero talagang gusto sa nanay ko. Sabi ng nanay ko sa bahay, Maricel, ang bait ka ni Pastor John, ano? Ni John, sabing gano'n. Pag ka nag-asawa ko, siya ang gusto ko sa'yo. Sabi ko, wow, Oh, hindi ko na back sinasabi niya, yun yung gusto ko. Pero, tuwa po ako noon. Lalo akong umiyak. Sabi ko, Lord, ayan na. Gusto na nanay ko si John na, kaya bigay mo siya sa akin. Kaya yun po. Nakatulong yan sa prayer ko. Thank you, Wow. Lord. Kaya, Yan. I'm Brother really so Sam, happy. basahin ko muna yung comment Sige, ni sige. Thank you, Lord. Sister Marge, yung taga Melbourne. Sabi niya, parang si Pastor Dong din daw po, Pastor Dong Campoy Jr., di ba? Opo. Hiningi din sa Panginoon. Si At Pastora. sabi naman ni Pastor Walter Riarazo, nabuhay na naman yung prayer mountain. Ang sabi naman ni Riarazo. Oo, nag-prayer mountain ako noon. Ano ako yung Hindi prayer ka. mountain. Wala ka nang kawala talaga doon. Sa Touch of Glory, prayer mountain. Anyway, Nagpe-pray ko Ang siya doon. lakas, ang lakas niya raw po sa Lord, sabi ni Oo Sister nga. Thank you, Lord. Santos. Amen. Tunay. tama po yun kasi nga sabi ko tuloy sabi ko kanina, ako talaga kinusap ni Lord, nagpe-pray na rin siyempre ako ng gusto maging girlfriend at that time. Talagang I was thinking of somebody pero the Lord just really told me about Maricel na talaga. Wow. Hindi. Talagang di talaga nakatulog about her. Talagang I was just thinking about her but yung sinili ko na po, talagang somehow the Lord just placed her in my heart. Kaya nga on one time nung nag-confess ako sa kanya na ito yung binibigay sa akin ng Panginoon leading. Yun, nag-confirm naman sa kanya. Siyempre. Teka po, Pastora, teka lang po. Kanina po, nasabi nyo, Pastora, na meron siyang girlfriend. Paano nangyari? Paano na itsapwera yung girlfriend mo? Actually, may period of time na malaman talaga. I mean, kasi college years pa yun eh. Pero siguro after 45 years, yung gano'n, yung wala na kami talaga. Tapos nag-aaral akong Bible school, siya nag-aaral din ng Bible school at that time. Kaya nga, sa yun sa Delan, di ba, kami nagkalapit. Yeah. They were studying in the same Bible school. COP. Yun. Tapos, yun nga, dahil paraan na rin ng Diyos yun siguro to open up the opportunity na kami talaga i-lead towards together. Kasi nga, right now looking from our situation from our looking back dahil pala maglilipid kami pareho sa Panginoon, serving together. Yeah. We're destined for each other talaga. Lumakas lalo ang loob ni Pastora Maricel kasi backup ng nanay niya. Oo nga, di ba? Kailangan nanay niya na nalangin din. Pero yung nanay ko. Kaya... Pastora, ilang taon po kayo noon? Nung kayo sinabihan kayo ng nanay mo na mga na siguro, ano ba tayo naging 25? 21, ganun. 21. Nung mag-on po kayo, 21 na. Ay, hindi, 25 na ako nung naging mag-on kami. Grabe, no? From 14 years old. Ako, 26 na ako. So,
Tagal na panahon. Matagal na hintayan. Matagal din, ano? Matagal Oh, na matagal din pala. 14, 620. Tapos, 12 years, Pastora. Yeah, pero yung friendship namin, matagal. Yung friendship. Baka naman po meron pang Islam book. Who is your crush? Pastor. Meron! Talaga sinulat niyo, Pastor John. Yeah, hindi. John lang. John lang, John. Hindi pa siya Hindi pa siya pastor Di nun ba? Ang saya. Di ba? Kaya nga, ito yung Gusto ko Pastora. si Pastor John. Paano niya na-confirm na gusto niya rin si Pastora Maricel? Actually, dahil nga friend ko siya, yun, yung one thing yun, kasi talagang, kailan ako narinig na isa pastor, if you want to have a successful marriage, sabi niya, marry Married best friend. Mary. Talaga, parang tinadlan ko talaga yun na ang maging lifetime partner, dapat kaibigan mo, best friend. Yeah. That. So, at that time talagang na-develop yung friendship namin ni Maricel, dahil sa ministry, nag-kim sa BBS, yan. Tsaka pareho kaming honor student, kaya Marami kami magkapareho kami ng thoughts. Pag-iisip. UP, tinan mo. Graduate ng University of the Philippines? Opo. Yeah. Kayong dalawa? Ako lang po Ako siya. PUP. Ako UP lang. UP. Siya ang UP. Ano po ang courses ninyo, Pastor and Pastora? Statistics, yung aking Statistics. binapos sa UP. Ako ay undergrad ng accounting. Accountancy. Parang pati sa kanilang course related. Statistic and accounting. Oo. Di ba? Kasi nga, madalas kami kahit hindi pa kami mag-boyfriend, lagi kami magkasama sa mga ginagawa, mga ganyan involvement sa numbers, sa ministry, mga ganyan. So, pag yung wavelength namin ay talagang nandun, kaya isa yun sa naging namin, parang connection. May chemistry kami. Wow. Yes. Pastor, siguro si Sally, Pastora, permission to leave muna ako. Bakit? Kasi puro matatalino nandito eh. Hindi natatanong eh. Ang galing Magna talaga, cum laude dito eh. Statistic Opo. and accounting. Opo, Sister Sally. Very related. Ako din po sa UP. Ha? UP anang lata. Ako naman, UP lang. UP. UP lang siya, di ba? UP. UP. Yan, di ba? Basta po may P. Magagaling tayo lahat. Pero student tayo ng UP. Galing. Tayo Galing, lahat ay galing. magaling sa paningin ng Amen. So, nagpakasal po kayo. Paano, yung encounter nyo po, syempre po, sabi nga kahit naman tayo ay lumaki sa isang Christian family, hindi porke ang ating mga magulang ay Kristiyano na, automatic ang mga anak Kristiyano hindi porke na ang mga magulang natin ay saved na at nakakilala na sa Panginoon, may divine encounter na sa Panginoon, o hindi naman automatic na pati yung mga anak. Di po ba? Paano po ninyo na-encounter personally in a deep personal way ang ating Panginoon? Ako, dahil nga lumaki ko sa church, Catholic Church, pero sabi nga hindi yun ang basihan para makilala mo Panginoon. But I came to know the Lord during revival talaga. Revival season. That was way 1995. Pero nung bata pa ako, ay nilingkod na ako sa Panginoon, pero iba yung revival. Kaya 1995, nung talaga nagsuko ako ng buhay sa Panginoon. But I was born again when I was just 7, 1983. August 14, 1983. Kay Pastor Lester Sanoy. Yeah. Wow. Lester. Talaga. Sino Nakatadhana talaga siya sa Sanoy. Oo, hindi nakawala. Puro Sanoy nga paligid sa akin. Chef Israel, Pastor Lester, Pastor John. Actually, sa Celeste, Hindi ka nga po makakawala, Pastora. Kasi gusto mo siya at siya naman, lagi siya nagbo-volunteer sa kalumpit. At
At ang ginamit ng Diyos para makakilala si Pastora Maricel ay Yeah, isang yeah. Ano din? Diba? Ano din, no? Grabe ang Santi, Diyos. ano yung sa akin? Ayun. Ako din po, Kayo naman po, Pastor. so Lester din ang ginamit ni Lord sa amin. Uy, pareho. Kasi nga, lumaki kami sa isang Christian family, si Pastor Lester ang talagang ginamit sa Sanoy, Mhm. ng kapatid ni Bishop Israel na nasa USA. Mhm. Youth camp din, the usual, akala ko kapag ikaw ay nasa isang Christian family na okay na. Pero hindi pala, dapat talaga meron kang personal na pagkakilala sa Panginoon. So, Yeah. I accepted the Lord when I attended the youth camp, 1981. And then, after that, doon na rin ako nagkaroon ng matinding encounter kay God. Nabaptize na rin kagad ako ng Holy Spirit. The night after that, nang tinanggap ko si Lord sa umaga. Kasi nga, kumbaga, hinog na kami dahil nga, Oh, yun ang yeah. atmosphere na aming tahanan, Hinog na. sa Sanoy compound, sa church. So, mabilis. And I think that's one of the reasons din kung bakit talagang from that point on, I thought about serving God, kahit na matalino nga tayo, nag-aaral tayo sa honor student din, maraming pangarap sa buhay, maraming mga maraming pangarap ang mga magulang, pero tinawag ni Lord sa paglilingkod, so kahit na nakagraduate sa UP, ay dinala pa rin ni Lord sa Bible School para full time, parang tinalikuran yung mga pangarap din, katulad ni si Pastor Maricel, talagang marami rin pangarap para sa kanya. Kaya kami, parang dami namin common ground, parang tinawag ni Lord, parang yung honor student, tinalikuran yung mga pangarap, and then just trusting God to serve God whatever happens along the way, kahit nga yung mga challenges nga na nandiyan, kaya ayun, hinarap together as a couple, especially na sa amin pong mamahalan. Kaya maganda pa introduction niya kanina, yun ay sa Ecclesiastes 4:9-12, two are better than one. Napatunayan po namin talaga yan na we are better together. Better together. Yeah. Kaysa isa. Yeah. We are better. Galing. Pastor at Pastora, may tanong po ako. Kasi siyempre po, bago kayo lumagay sa tahimik, merong along the way eh. Magkaiba naman kayo ng school. Pastor, hindi ka ba nagkakaras noon sa iba, sa school nyo? Bago si Pastora. Yun nga, At Pastora, ganun din po kayo. Sige po, Pastor. Siyempre, typical naman yun, lalo sa college. Nung high school, siyempre, marami tayong mga crush, although wala naman talagang totoo. Nagkaroon ako ng girlfriend nga nung college. Pero short, somehow hindi mo ganun talaga nag-workout. Dahil bata pa kami siguro nga. Then, nag-break up na nga kami. It's as Pastor Maricel said. Siyempre, along the way, may namimit ka, may kinoconsider ka. Ngayon sinasabi nga natin na pero iba yung iba talaga yung si Lord ang naglagay sa puso mo. Sa akin yung talaga yung naranasan ko. It is the Lord who really placed that feeling, that heart for Maricel. Kaya hindi naman ako kumbaga Iba ng hair ko? kung meron nagkakamali talaga sa pagre-reto. Si Lord yun, di ba? Tama. Kasi di ba yung mga tao nagre-reto, kung talino. Kung si Lord talaga magbibigay talaga, sigurado yun. That's what Amen. attest to that. Sabi nga, talagang totoong matalino ako kasi pinili ko si Maricel. Matalino At hindi po kayo makakawala dahil hiningi na po kayo ng matalino talaga. Hiningi na ni Pastora. Yes. Si Pastor John. Talagang matalino si Pastora kasi bakit? Alam na alam niya kung kanino siya hihingi. Yes! Alam na alam niya kung kanino siya hihingi. Sa Diyos siya humingi, di ba? At dalawa na talangin, pati nanay. Kaya naman pati yung nanay niya, ang Diyos. Power of two! Yeah. Power of two. Power of two talaga eh. Diba? Dalawang nanghingi. Kaya yun. Amen. Kaya kayo, mga kaabangers, alam nyo na kung kanino talaga kayo manghihingi. Matulong kayo sa nanay niyo mag-pray. Nanay. Kaya mag-join po kayo. Diba? Sa prayer and intercession namin, 24/7. Meron po kaming 24/7 na intercession. Mag-join po kayo doon. Libre po ang manghingi sa Diyos. Tama. Walang bayan. Kailan po kayo ikinasal, Pastor? So rin yan, talaga tinagdaran ni Lord.
December 22, 1999, at the same time, same year din, after our wedding, doon kami install as pastors. Kaya Wow. ngayon we will be celebrating our 25th anniversary from December 20, Yeah. and also 25th anniversary in pastoring sa pagpapastor. So double celebration. Silver anniversary. Double celebration this coming December. Yeah. Bilang mag-asawa at bilang mga pastor. Wow. 5 years serving. Amen. Amen. Talaga naman ang galing ng Diyos, no? Ang Amen. galing niya mag-orchestrate talaga ng love Amen. story, That's right. ng event sa buhay ng tao, di ba? Lalo mo kinasal and then the following day, yung pagkapastor naman, ikinasal sa isa't isa, ikinasal sa Diyos. Wow. Nakakatuwa po at nakaka-bless po ang inyong love story. Ayan, bago po ako magpatuloy, good afternoon po sa aking cousin watching from Manila, si Wow. Ate Lim Arisubal Beyal. Ayan, so sabi nyo nga po kanina, ito, sabi, ilan po ang inyong mga naging kids? Yun, actually, ayun, isa yun sa naging challenge namin. Wala pa kaming anak ngayon. Kami nabiyaan ng anak. Anak pa, 25 weeks. So, of course, syempre parang same challenge sa amin, pero still, we're still Still praying. happy, and at the same time happy serving God. Ang mga anak namin, mga pamangkin, yan, Anak sa church. anak sa church. Yes, sa sons church. in the spirit. Marami kaming anak. Sons. Marami kami, tsaka yung mga Spiritual daughters and sons. Wow. Yes. Wala mang anak sa biological, mas matindi Yeah. naman yung anak sa spiritual. Amen. Amen. Diba? Kaya nung last Sunday lang, last Sunday, Mother's Day, nag-50th si Pastora Maricel. 50th birthday niya. Golden birthday niya. Pero Golden. she was showered ng sobrang pagmamahal ng maraming mga anak niya. Kabataan. Kung hindi niya naramdaman Amen. na ever slacking in her life. Yeah. Eh, So, kids, youths, shower ng pagmamahal sa kanya. Ang dami ko nating apo. Diba? Hindi na kayo apo pa. Ang dami. Kaya Oo, I'm nga. so fulfilled. Thank you, Lord. Wow, Amen. yes po, meron pong ina-affirm po yan ng isa po Amen. na si Brother Jail Angelo. Ang sabi niya, proud pamangkin, you raised us Yes, well. Pastor Ah. Pastor din po yan. Pastor JL. Wow, di po ba? Di ba? Kaya sinasabi niyang you raised us well. Amen. Pinalaki niyo daw po sila Pamangkin ng, po ni Pastor John. ba? Yun Yeah. talaga, no? Ang Diyos talaga, meron Amen. talaga siyang dahilan kung bakit may mga ilang bagay sa ating mga plano ang hindi nakapangyayari. Pero hindi ibig sabihin nun na tayo ay hindi na binibigyan ng favor ng Lord. Yeah. Tayo ay hindi mahal at mahalaga sa Kanya. Amen. Diba? So, sabi nga, di ba, ang kaisipan natin ay di tulad ng kaisipan ng Diyos. Diba? At ang ating kaparaanan ay hindi kasing ganda ng kaparaanan ng Diyos. Amen. Maaring ang paningin natin, yung kinalalagyan natin, hindi favorable sa atin. Pero may dahilan, may purpose ang Mhm. Diyos. Yeah. Bakit Yes, tayo yes. inilagay? Amen. At naniniwala ako, ba? Yun sa kinalalagyan ninyo sa sitwasyon ninyo, may purpose ang Diyos. Yan, nakapag-raise na nga po kayo ng pastor di ba? So, Yeah. hindi talaga sapat lang na may anak ka, pero may anak ka rin naman sa espiritu. Amen. Talaga, di ba? Honor mo na rin yon at sabi nga crown mo na rin yon. Di ba? Crowning glory mo na rin anak mo sa espiritu. Amen. Yan. Kanina, sabi nila, Brother Samu, Mhm. si Pastora ay accounting. Si Pastor ay statistics. Oo. Kaya pala ang pinag-uusapan natin dito ay challenges. Serving together in life's challenges. Ayan. Ano kaya yun? Ano po ba ang mga na-statistic na ninyo at na-account na ninyo ng mga challenges? Una, sa married life. Kasi sabi nyo nga po, di ba, naging mga lingkod kayo ng Panginoon. Bukod po sa hindi kayo nabiyayaan ng biological ng mga anak, ano pa po ang mga challenges muna sa inyo pagsasama bilang mga naglilingkod sa Panginoon? Yan, syempre bilang, actually, isang
alam natin minsan, di ba, ideal sa mga couple yung paring yung isa nagpapastor, yung babae nag-work, o kaya vice versa. Kaya yung iba yung kanilang mga fields, pero bilang pareho kayong pastor, it's another thing. Mhm. Kasi nga parang yung problema na dala mo sa church, pag uwi sa Salamat bahay, sa bahay. dala mo pa rin sa bahay, pag-usapan niyo pa rin. As compared dun sa mag-iba ng profession, ito parang ah, at kahit paano magkakaroon ng diversion. Mhm. Pero yun ang isa sa mga challenge ng mga parehong pastor na naglilingkod, mag-asawa, na kasi nga you will live up to all the concerns and problems of issues Yeah. ng ministry, ng mga tao. Pag-usapan niyo, kumbaga, nasa church ka na, isipin mo, iba na isipin mo, pero usapan mo pa yung problema ng mga members natin kasi nga, we're on the same environment. So, isa yun sa mga challenges. Siguro hindi maaaring other people may not appreciate, but for us, mga pastors yan, I think Pastor Dong Campoy and Pastor Rami can relate to that. Na talagang whether you gising ka, tulog ka, pareho kayo nang iniisip. Kaya nga, Miyembro, iniisip, miyembro. kaya nga, Ang swerte naman miyembro. kaya si Pastor Marcel Samon, isa yun sa naisip na ba siya Stress. na ng physical challenge na nga sa stress and on the loads na hinaharap natin Monday to Sunday kasi nga parang ang pastor walang day off talaga eh. Although may day off kami, pero alam naman natin ang pastor on call kahit madaling araw sa'yo. Tapos yung mga maliliit na bagay na Kahit day off. na dadalhin sa'yo, parang ganun. So napaka-challenging bilang mag-asawa as pastors. Ayan. Tapos nga, knowing, of course, yung financial matter, kumbaga, it's beside the point. Kumbaga, alam naman namin we signed up for a calling or ministry na talagang hindi katulad ng Hindi well paid. Hindi well paid. As we have left that, diba? Ako dati nagtrabaho sa bangko, talagang talagang give towards promotion na ako. Pero I left that, and then si Pastor Marcel nga ay talagang hinahabol to ng eskwelahan. PUP, Sayang, hindi siya nagtapos dahil ang ganda ng potential niya to nagtuloy siya sa accountancy. So, yung binayaran ng presyo ay we really paid the price. Part ng challenge namin, giving that serving together. Pero sabi nga naman ni Pastor Ron, one time nagpatotoo siya dun sa aming program, no regret pa rin. Yes, amen. Hindi pa rin Amen. siya. Di ba po ang yun? Meron po bang, pumasok po ba sa isipan nyo, lalo na po, you're both pastors na yung kung nagtatrabaho yung isa sa inyo, can support. At tapos ang gagaling nyo po. Sabi nyo po, hinahabol pa si pastora ng ng school. O, di ba po, para po bang, meron po bang pumasok sa isipan na sana nag-work na sa atin ng isa? Kasi po, sa isa pong simbahan na pinapasukan, tapos po, ang hindi naman, kaya sinabi nyo, it's not well paid. Hindi naman po kailangan ng support, lalong-lalo na po yung ating mga church member ay katulad na i-stress kayo, tapos pinag-uusapan nyo pa dun sa bahay. So, meron po bang time na gano'n na sana, yung mga sana, hindi mawawala yun. Marami sa akin, marami. Na if lang hindi ako nagpapastora, siguro ito na ako, what if, gano'n. CPA na po. Meron naman gano'n, pero naalis agad ng Panginoon sa Yun. confirm ni God sa word niya na hindi niya ako iiwan ni pababayaan man. Kaya I stick to that. Doon ako kumapit sa biyaya ng Panginoon. Galing. Kahit sabihin natin niya sabi nga, serving God in this world doesn't pay much, but rich benefits out of this world. Yun. Naranasan na natin. In one way or another, the Lord hindi magkukulang talaga. Tama. Kaya rin sa even talagang marami pang in fact, even with our position we can still bless others . Yes.
we can still support other people, Amen. even because ganun talaga si God. Amen. Wow. Faithful siya sa kanyang mga tinawag. Amen. When God calls, He when God pays. orders, When God orders, He pays. Yes. When God orders it, Amen. He will pay Yeah. for it. Yeah. Amen. The good the Yeah. good Kapag ikaw ay tinawag, kapag tinawag kita, ako ang bahala sa iyo. Tama. Sagot kita, sabi ni Isaiah Lord. 43, di ba? Isaiah Yan 40. pinahawakan ko. when there's a vision, there will always be a provision. Provision. It's always a provision. Amen. Diba? When God gives you vision, He will give you the provision. Amen, amen. At And so, maraming provision. yan po yung mga challenges ninyo personally bilang mag-asawa. Yeah. Challenges po nung kayo ay nag-handle na ng church. Siyempre, hindi man nawawala yung mga people, of course, dahil nga church is composed of people, so dealing with other people, sabi nga nila, o pastor ay, kung pinaproblema ng mga member yung pastor, hindi na naisip ng mga member, Lahat sila. ang pinaproblema ng Lahat sila. members. Tama. Kung gaano karami members, Isa lang eh, no? kung gaano karami members, Oo, parang di ba? ganun din ang concept sa Mhm. buhay. So, aside from that, of course, yung the usual, the building project, at Mhm. still undergoing aming building project, how to trust God. Yung church namin, we're looking forward na building kasi ito pero kung mainit ng panahon, kasi it was designed to be parang nasa gitna ng bukid na mahangin, kaya lang, hindi na ganun ang panahon natin ngayon, di ba? Talagang wala Oo. hangin. Kailangan ng aircon. Challenge namin ngayon is to Tama po. how to put that in air conditioned set up. So yun, mga ganung challenges. Pero believing God for the provision. Amen, amen. Amen. Nakita naman namin talaga along the way, he provides. Yeah, He provided. Little by little, nakita namin ang mangyayari na yung Amen. Amen. God is Amen. faithful. Amen. Thank you, Ano po Lord. yung greatest challenge ninyo, Pastor? Sa inyo pong paglilingkod? Ano So, po yung greatest challenge na kinaharap ninyo? So ngayon, the Lord is Sinarap daw. Siguro yung building. yun, building construction, syempre sa yun, sa malaking challenge. Health, sa health, meron din po ba? Ito nga yung Yun na. ito yung kinaharap namin ngayon. Pero since mag-asawa kami, nung nagkaroon ng mild stroke si Pastora last July, last year. So that changes the dynamics ng aming ministry. Kasi nga si Pastora, pero sinabi ko kami sa pre-interview, siya yung aming revivalist, siya yung aming talagang Matinding preacher talaga. yung talagang Galing. kayo talagang very special yun. So Wow. pero sa routine ng mga speakers, pero nung nagkaroon nga siya ng sakit, just to slow down a bit. At syempre, ako bilang senior pastor, na-apektuhan din ako dahil Yeah. I have to be with her, I have to slow down also with her. Lalayon siya, yung katulad niya kaya nakaka-relate kami sa nangyari sila Pastor Dong Campoy, so Pastor Rene. Talagang nung nandiyan talaga siya, ako talaga personally ay talaga na-encourage. Wow. Wala akong dahilan para magreklamo sa buhay. Amen. Wala akong dahilan para magreklamo sa paglilingkod sa Panginoon. They are living testimony of serving God together in life's challenges. Amen. Life's challenges. So, Amen. yun nga po. We tried on that. At sa rin yun sa, alam kong pwede mangyari kung paano nakita namin sa kanila. Yung kahit sa ganitong sitwasyon ay maging fruitful pa rin kami. Kasi ayun naman talaga ang hinaasahan nila sa atin. Hindi alisin yung problema sa atin, kundi sa gitna ng problema na meron tayo, doon pa rin tayo maging mabunga. Amen. Doon mas lalong nag-glorify ang Diyos Amen. sa ating buhay na we can still be a light even in the midst of the darkness. Yun. So, yan si Pastor, siguro siya yung testify na, kasi nga, natutuwa kami sa nangyari dahil aside from her not being able to speak on a regular basis, normal siya, at sa kami pumunta, nandun din siya. Yung katulad niya kahapon, Nasa outing din. yung Broadway namin pinapagawa po. Katatambak lang, umulan ng malakas.
So hindi namin na-announce na wala na kaming paraan para baguhin yung schedule sa Sunday service. We only have to walk to Sa Mahdi Road. Mahdi Roadway. Isipin Yeah. mo, Yung gano'ng 100 kataas? meters siguro. 400 meters? 100 100? meters. So lakarin para makapunta sa church. So lahat kami naglakad, pati siya. Diba? Alalayan lang. Putik-putik yung mga umatin ng Oo. church. Ganun po yung sitwasyon kahapon. Pero masaya pa rin kami dahil mga tao. Amen. Although marami na rin medyo naapektuhan, pero mas marami pa rin yung nakadalo ng church Amen. sa aming Sunday service. Maraming na-challenge. Marami na challenge. Diba, may isang umattend na dahil nakita ko na umattend, Naglakad sa... naglakad. Wow. Yun, mga ganun. Ibig sabihin, despite her condition right now, she can still be a blessing. Amen. Opo. Ako bilang pastor po, siguro I can testify right now. Ako po senior pastor. I'm surrounded by pastors also. Kaya lang, marami sa kanila PWD. Meron kami pastor na bulag, meron pastor na isa lang ang paa. Persons with determination. Yan sabi nga ni Pastor Don Campoy, pastors with determination. Yeah. Yes. Pero yun sa blessing I believe ng mga tao na nakita sa amin na nagpapatuloy nga in life's challenges, nagsiserve together, not just us two, but also the pastors with us serving God, na kahit ng mga senior na at may mga kapansanan, naglilingkod pa rin kay Lord. Fruitful pa rin sa Panginoon. So, mas doon nag-glorify si God. Kasi nga, di ba, parang, Lord, ba't di mo po pinapagaling si Pastora, si Pastora Maricel? Talagang question yun, di ba? Tanong niyo kung bakit. Nagpipray namin and all that. Pero ang gusto palang tinuturo ni Lord ay maging inspirasyon yung mga katulad nila, katulad ni Pastor Dong Campoy, na nagka-thrive, diba? Na nagiging fruitful pa rin despite the situation. Mas doon nag-glorify si God. Gusto namin siya sa lahat din na hindi, minsan nagpe-pray tayo na alisin ng Diyos ang problema sa atin, pero hindi inaalis ni Lord. Ang gusto pala ni Lord, mamunga ka sa gitna ng mga problema na yan. Amen. At mag-glorify mo si God sa gitna ng problema na yan. Sabi nga ng Pablo, kung saan ako mahina, nandun lalo ako sa Diyos. Amen. Wow. Hallelujah. Totoo, no? Po. Talagang kagamit-gamit si Pastora. Serving together, even through. At para sa iyo ang pastor, talagang yung puso mo, hindi mo siya iniwan. Hindi kayo nag-iwanan. Better together. Oo. Kasi ando na yung talagang itinadhana. Pinagtagpo at tinadhana. Tinadhana. Ayan, kanta tayo. Pinagtagpo at tinadhana. Tinadhana. Yes. Amen. Amen. Yan. Yan. Grabe yung mga challenges. Oo. Parang Mas lalo sige ka ngayon po, Pastor. na paglilingkod sa Panginoon lalo sa Kanya. Kasi nga, kumbaga, ngayon dalawa inisip ko, ang church, mag-serve ko rin ako, pero at the same time, hindi ko iwanan ng misis ko, partner ko. Sabi nga ng isang quotation, you never leave your partner behind, especially in a fire. Yeah. Hindi mo iwanan Yes. yung partner mo sa apoy. Behind, iwanan mo siya. Lalo na sa gitna ng apoy, sa gitna ng challenges. Right. Kasi yung sinabi natin, di ba, for better or for worse. Wow. Future, for Wow, kabisado Sickness, pa, in kabisado. Tama ang nanay ko. Tama si nanay. Thank you, Mother. Amen. Pinagpala. Hallelujah. Yes. Kasi, di ba, yun yung sabi nga, di ba, ni Pastor Dong, kapag kayo talaga ay asawa, kapag medyo nanlalamig na sa isa, go back to the covenant that you've made. Yeah. Babalikan mo talaga yung covenant na yun kasi covenant yun eh. Hindi basta-basta mawawala yun. At di basta-basta tinataliko. Kasi covenant. Yun. So, grabe yung mga challenges nila, di ba? So, ang inyo pong church ay wala pang daughter church, wala pa po. Marami po po. Marami na. Marami na po. Ang, Ilan na po ang kanyang ang pinaka-original church ng Love Fellowship at yung Kalumpit Christian Worship Center, yung aming church na
kinabibilangan. Kalumpit. Ayun. Although si Bishop nga nag-migrate sa USA, pero dito pala sa Pilipinas, marami na siyang na-pioneer na church. As of now nga po, under the La Fellowship Church banner, 28 churches na po. 28 churches na. And, 28 churches. yeah. Laki Under naman po Bishop pala. Israel. 28 churches po. Yung under Bishop Israel, at kami po inuwanan sa Mother Church. Siya po nasa USA ngayon. Opo. Ang pa rin ngayon, meron kaming working in progress na daughter church sa Lolos, saka sa Tarlac. Yung church mismo. Pero yung marami po ng anak yung May pangalan. na daughter church na nanganak pa ng another churches. So 28 na po yung Wow. Kami anak kasi wala daw kami anak. Eh, yung mga church na nanganak na. So Oo marami nga. na po po nanggaling sa Kalipit mismo. Amen. So, Grabe. sa panguna po ni Bishop Israel na ngayon po ay sa amin po tinagubilin. Mhm. Nagubilin. Tinagubilin. Nang itinagubilin po ang church, Dumami pa. ano po ba ang naging unang feelings? Challenging nga katulad Challenging. nga namin kanina sa pre-interview. Mali si Bishop Israel, merong pastor po na sa amin, pero nagkaroon ng physical challenge, physical limitation na rin. Somebody has to take over. So, kaming dalawa po, lalo po ang Unicorn, ang nandoon na pwedeng sumalo. At yun nga, 2007 yun, na may mag-take over ng church. I feel so young, dahil ako youth pastor po ako nung dati. Pinanggalingan ko po before senior pastor, youth pastor, parang di ba biglang talon, parang masyadong drastic. Pero by the grace of God, yan, tulong din ng mga kapwa-pastor namin, ay yun, natuloy natin ng church. Yeah. Tapos, yun nga, patuloy na pinagpapala pa rin. Amen. Si pastora po, hindi pa siya, yung pastora na siya, kaya lang, wala pa siya confidence to stand. Pero nung kami naging pastor na, ayun nga, simula na siyang tumayo, to preach, and then, nga, na-develop na kanya ng ministry. Kasi talagang people are really, parang looking up to her. At sa pamamagitan niya rin, maraming ministry ang pinanganak. Yung youth, tsaka Wow. Yan professional. tsaka yung aming youth ministry. Nag-organize. So, partner din talaga, marami po siyang nagagawa na mas magagawa niyo magaling kasi sa atin. Ganun. Siguro kasi magkaiba kami ng personality. Si Pastor ay work siya oriented. Ako naman people oriented. Mas relationship mas magaling ako doon sa pakisama. Si Pastor naman sa work. Work. Ayun, kaya doon kami Tandem. nagtandem. Tandem. Amen. Tandem. Actually po, Pastora Maricel and Pastor Don, nandito po, watching right now po si Bishop Israel Sanon. Wow! He is watching from Seattle. Hello, Bishop! Hello po, Bishop! Anong oras na po Siya ba po ang dyan? pinuso ng lahat. Good afternoon, good morning po ba, or good evening po sa inyo. Pero welcome po to Daily Life Sharing. Thank you po, Bishop Israel Sanoy, for watching. Ayan. Wow! Maraming salamat po. Wow. Hindi po pinagdaan ang church ng mga problema, pero si Bishop po, isa talaga sa strength namin. Kung paano siyang tumatayo sa gitna ng pagsubok na marami nang talagang pinagdaan. Doon kami po ng inspiration. Isa nga po para sa aming challenges in serving God. Kasi nga po, nasa Kalupit po kami. Madalas kami binabaha. Yearly, binabaha po ang church. Alumpit So, yun, isa po yun sa lagi namin challenge. Kaya nga yung roadway namin, pinapataas namin. Kasi nga, pagbaha, hindi namin mapunta ang church. Opo. So, pero salamat sa Panginoon, sabi nga namin, ang tagline namin, hindi tayo nagka-cancel ng gawain, lumilipat lang tayo ng lugar. Kung kailangan ng Yes! Ano po yun, nagre-rent kayo? O ganun, rent, o kaya binabaha. Walang atrasan, walang sukuan. Wow!
Sabi po ni Bishop, 12:15 a.m. daw po sa kanila. Salamat po. Talagang madaling hating gabi. Daling araw. Hating gabi po Ating sa gabi. Hello, Grabe. Bishop. Good morning. Grabe, Brother Samuel. Amen. Nilista ko ang mga challenges nila. At alam mo ba, ang dami nilang challenges. Di Baka ba? ulang pa yan. Baka nga kulang pa to. Baka hindi ko lahat na ilista. Di ba? Merong problema sa physical, may problema sa natural, may problema sa spiritual, sa di lugar ba? ng church. Sa lugar, di ba? Samot-saring problema ang kinaharap nila. Di ba? Yung isa mahirap na problema yun. Ano yan? Yung ang asawa mo work-oriented, tapos ako people-oriented. Ang hirap magtagpo. Diba? Kaya Kasi naging yung teamwork isa, naman. mas gusto na nagtatrabaho mag-isa. Yung isa, mas gusto na nagtatrabaho ng may kasama. Tama po ba ako, Pastor? Yeah, yeah. No. Di ba parang Pili ang ako sa hirap. tao eh. Yeah. I love Pero, people. yes po, sige po. Yeah. Pero nag-ano po kami, nag-jive. Nag-jive, oo. Nag-jive. You learn from one another. Yun Yeah. naman po talaga dapat mangyari sa mag-asawa, di ba? Yung lakas Tama. mo, Oo. ibigay mo sa kanya, yung lakas niya, maibigay mo sa iyo, talagang you can learn from one another. At saka, hindi ko kinokondem siya na hindi siya people-oriented. But I look at him na work-oriented. Nagpe-pray ako sana maging ganun ako, work-oriented. So, Hindi ko siya judge. so learning from Amen. each other. We learn from each other. Complemented. Tama. Yan. Yeah. Oo. Palakasan. Power Wala of togetherness. kasan. So, not competing, kundi complementing. Yeah. Yes. We do not Pero- compete, Oh, But complement. but we complete Complement each each other. other. Yeah. And We do not compete. I Compete. compete, but we complete each other. ito ang pastora, ito ang nakita ko sa dami ng isinulat ni Sister Saling mga difficulties. Pero dito naman ako napansin ko that yung inyong love relationship walang kaproblema. Walang complication. Wala. Yan ang importante. Kasi pag yan ang may problema, delikado. Tama. O di ba? Yes. So, baliwala na yung mga problemang yan. Pero yung relasyon, ayan. Wow. Together are stronger. Amen. Amen. Thank you. Amen. Kaya nga sila love fellowship eh. Yeah. Love lang. Love lang. Pastora, bakit po kayo nag-come up dito sa Love Love Fellowship Fellowship. Church? Ano po? Kaya po si Bishop Israel ang Ayan po. Love. pangalan po niyan. Parang ganun din po no? God's Church. Because God is love. Mhm. Doon din po punta, ano? Yes, Okay. love. So, ngayon naman po, ang tanong ko, kaya ko siya nilista, no? Challenges. Siyempre po, sa bawat challenges, may aral po yan eh. May aral po talaga tayong natutunan sa bawat challenges. At alam ko, sa bawat challenges, merong nangyayari dyan na stretching. Meron ding strengthening. O, di po ba? Mm-mm. Sa mga challenges po, alin po do yung sobrang na-stretch kayo? At ano naman po yung mga nakapagpa-strengthen sa inyo? Sa akin po, siguro, yung present situation namin, kasi nga, parang hindi ako prepared dito eh. Nagpasakit ko sa Marcel kasi nga, Oo. yung pastor siya inaasahan sa maraming bagay sa church eh. Yung preach, handle ng area, meron siyang area ng nahawakan, tapos yung Oo. sa eat, sa JPEG, kumbaga yung taking her out sa routine Sa ng scene. ministry, sa scene ay napakalaking Wala. sa akin at sa pastor. Opo. So yun po talaga yung physical niya. Pero ang maganda naman sa Panginoon, hindi niya hinayaan talagang mawala siya sa lingkod. Nandiyan pa si Pastor Rush, she's still the one in charge ng aming isang sa mga area namin, yung area 2. And then yung sa mga youth at sa working youth, age pa rin siya. Yung pag-preach niya ay medyo hinintay pa namin, that's what we're looking forward na mabalik siya sa preaching. Amen. Sa akin din as a pastor, challenging yun. Beside the fact nga niya, sabi ko kanina, ilang sa mga pastor namin ay medyo matanda na rin at mayroon ng saran. Pero by the grace of God, talaga naging Yeah. blessing pa. Yung kahinaan namin,
naging kalakasan pa rin niya dahil Amen. yun na naging Mm. tao. Mata. Kita sa kabila ng lahat, sa kabila ng aming mga challenges, sa kabila ng mga temptation, we still thrive, we still do our best for God's glory. Amen. Kaya instead of magmukmuk ako na magreklamo kay God, kaya gawin pa na ginagawa ko pa itong inspiration to really Yeah. do better, serve better, and then to show to God and even to the enemy we are at our best even in our worst Amen. situation. Yeah. When we are weak, Then we are. God's strength Amen. Yeah. seen through us. Yeah. Amen. Mm. Sa Amen. inyo po, Pastora. Thank you. Sa akin siguro, ito nga rin. Pareho kami. Kasi nga, syempre, hindi kami handa dito. Ang dami ko pa pangarap, ang dami ko pang naka-line up na gagawin para kay Lord. Tapos dumating nga ito. Pero alam ko na may plano ang Panginoon. Hindi ko inaalis yun na may plano si God sa akin. Sabi, inisip ko pa rin siguro kako, ang tindi ng future ko. Laging ganon. Inisip ko, hindi ka ako ng future ko kasi kinukuha ng kaaway eh. Nagugulo kaaway sa akin. Siguro maganda future ko. Kaya, naging panatag ako na God is making a way na merong matinding dahilan ng Panginoon at kinuha ko na lang yun na may ginagawa pa sa akin ng Panginoon. Marami pang tinatabtab si God sa akin or marami pang Amen. inaalis. Tinatabtab. Marami pang inaalis sa akin si Lord. Pinapolish para maging maganda at makintab na gold. Amen. Kaya, Amen. genuine gold. Kaya, Yes yun ang po. pinahawakan ko na ano man yung nangyayaring di maganda, mayroong ginagawa ang Panginoon at ito ay tunay na para sa akin din kabubuti. Kaya I'm thanking God pa rin. And I am still hopeful and Amen. challenged na magpatuloy pa sa Panginoon. Dahil maganda ang plano niya sa akin. Wow. Natanong ko ngayon sarili ko, siguro ka ako ang ganda-ganda ko sa future. Kaya, Amen. yan ako ng kaaway eh. Siguro ang ganda ng katawan ko sa future. Kaya, Amen. Amen. yan Yan daw po ang ng plano ng kaaway. Panginoon eh. The best is Yeah, yet to come. Amen. Amen. Talaga yun. Kung nagmamadali tayo patakbo sa Diyos, ang kaaway nagmamadali din na habulin tayo para pigilan. Mhm. That's right. Kaya overcomer tayo, di ba? At Amen. wala na silang karapatan sa atin. Wala na silang Amen. panalo sa atin. Diba? Yeah. So, bago po ako magpatuloy, gusto ko lang pong i-greet. Kilala niyo po ba? Pastora Arceli Christopher Barreta Lazaro. At sa kanya Member po po, namin. Hello, Ate Arceli. yan, at sa kanya pong mga invite, Pastor Sid Borja de los Reyes, Pastor Glenn Bernardino, Pastor Mon Delfin, Pastor J.R. Bernabe, Pastor Du Antonio, Pastor Michael James Naval, Pastor Myrna Serafin, Pastora Susan Cabrera, Pastor Heros Bautista, and Pastora Marita Torres. At syempre, meron pong bumabati rin po sa inyo. Hindi ko lang po alam kung sister po siya or Pastor Edna May Cruz Sanoy. Ay, asawa po ni Bishop Israel. Hello po. Good Hello, afternoon. Pastora Edna. Pastora, hello po. Thank you po for watching. Ating gabi sa kanila. Hello, Ate Edna. Madaling araw po sa kanila, 5:12 a.m. Wow, so ibig sabihin po, yung mga challenges po na inyo po, one of the lessons that you've learned from all the challenges that you have faced ay yung you have been stretched. Na-stretch at na-strengthen. Super stretched. In what aspect po kayo na-strengthen? Is it both in physical or both in physical or spiritual? Siguro sa akin na-stretch talaga ako lang. Nabaga nga, siyempre, sa paglilikid kay Pastora in particular. Yung sa church kasi, somehow, it's my life, di ba? Kahit maraming problema sa miyembro and all that, sanay tayo. Pero sa ako bilang asawa, ako yung sanay ako yung nagpigilingkuran eh. Yeah.
Siya yung sa naghahanda ng pagkain. Malakas pa ako lahat eh. Hari si Pastor John dati. Inisip ko lang siya. King. Pero nung Wow. dumating nga yung physical challenge na to, somehow I need to yung Slow down. gawin yung ginagawa niya sa akin. Yan, pati Physical stretch. magluto, Yun. Yeah. yung maganda ng kanyang ng mga kailangan niya, yung kailangan yung mga Opo. siyempre sa yun sa maliliit na mga bagay minsan magiging yan, di ba? Stretching yun sa lalaki na at Mhm. di ba? Sanay sa ganun. Ito Opo. yung parang somehow caregiving, ganun. Yung ganung idea. Hindi pa naman ako gano'n. Hindi pa naman ganun. Kaya lang yun yung aspeto, di ba? Oh, Na, ano lang sa pag-akay lang, sa paglakad. assist, Kailangan. mga gamit niya, ganun. Yeah. Ganun. So, yun, medyo talaga. Kasi nga, kapag hindi ka sanay, it will be an irritation. Yeah. Sabi ko nga, siyempre, kami mag-asawa, hindi naman ibig sabihin na kami ay pastor pareho, hindi kami nagtatalo. In fact, ito yung sinasabi ko, dahil pareho kami ng profession, pareho kami ng ginagawa sa Panginoon, somehow, maraming challenges. Challenge. Yung minsan maaring iba ng idea, Mhm. yan yung kumbaga pareho pa kami matalino somehow, di ba? Yung minsan may mga opinion kami, parang differing opinion, hindi nawawala rin talaga yung mga irritation na familiar sa mga mag-asawa. Lalo nga ngayon na si Pastora ay ganun, I need to kumbaga ako yung talagang mas nasa giving end ngayon. I mean, talagang I need to put myself in that position na hindi na pwede. Although nangyari pa na hindi na pwede ako yung magbibigay ng stress sa asawa ko. Bawal sa kanya yung stress. Ano? Kaya ganun, kumbaga malaking adjustment yun, di ba, Yeah. sa atin. Sabi ko, mami, yung ganyan, hindi na pwede yun, di ba? Dahil na ako na yung maghahanap, ako na yung magbibigay. So, stretching sa akin. Pero learning, kumbaga, dahil nga ganun ang condition mo sa bahay, mas naisip mo ngayon talaga mas maging kind Maging sa tao. maayos. Yun talaga. Opo. Yung sense of service lalo lang doon sa mga tao na knowing na kung ikaw nagliligid ka sa asawa mo, marami ng tao na nangailangan din ng pag-aalaga na kailangan nila. So parang sa mo lessons na binibigyan ni Lord in life, real lessons in life, real life, real talk. So I think mabuti Panginoon, di ba? Hindi niyo napansin na kanina inihingi ko na ako maging work-oriented. Ngayon si Pastor John ang naging people-oriented. Opo. Mas naging siya Ngayon. ngayon sa tao, pag-aalaga. Tapos ako naman, mas naging life ko ang work. Kasi nga naging maging limited. Kaya naisip ko, dapat ginagawa ko to. Naging work-oriented ako. Samantalang siya, people-oriented na ngayon. Kaya, God is so good. Mabuti ang Panginoon. Binago niya kami sa pamamagitan ng challenges namin. So isa rin pala He molded us isa rin pala to the person that He wants us to be. Amen? Thank you. isa rin pala yung sa Amen. blessing ka mga Amen. challenges. Yeah. Nagkakaroon ka ng adjustment. Adjustments. That will help you better. God knows. The Lord knows. Ito yung si Sally, yung ating sinasabi ni Pastor Dong, to conquering chains. Powerful. Ito po. Talagang merong stretching when changes comes. Mhm. Although hindi natin masasabi yung changes madali. Mhm. Talagang meron tong difficulties in walking forward dun sa change na to. Yeah. Kasi hindi naman mostly talagang ang makukuha natin is about hardship, difficulties. Mhm. Pero when we conquer and when we accept everything, katulad ng nangyayari sa inyo, talagang dapat is to embrace those changes. Pero ang tanong ko po, Pastor, as you are the senior pastor of your church, nag-come up po ba to
give a slow rest for Pastora and you raise up another associate pastor that can help you? Yung somehow because sa situation ni Pastora, marami nag-rise up ngayon ng mga workers, mga lay leaders na Ang daming youth. Oh, tinuruan niya, talaga pa ng salita, meron talagang touch of her. So somehow, alam natin isa rin yung sa blessing lang na ganitong sitwasyon, opportunity ng sinasabi niya na may mag-rise up. Although hindi pa as pastor, pero opo. sabi yung Coming up na. sabi. They are preachers na sa mga house churches. Wow. Hindi siya nakapag-preach ngayon, pero ang dami ngayon nag-preach in Amen. place of her in house church. O, di ba? Merong Ganda ng fruits na Panginoon. nangyari. Oo. Yanda na ni Lord. Amen. A lot of potential right now. Yeah. Kaya ngayon, meron kaming training ngayon, preparing the next generation of pastors. And Yun. Oh. si Bishop May Israel, bunga. Maganda. si Bishop Dumami Israel ako, na, dumami. plano nga Tumami ka. Na-duplicate. sabi ni Yes, Pastor, God is good. sabi ni Pastor, may nagre-raise up na parang katulad niya. Ha, O, di ba? yung mga anak ko yan eh. May touch. Oo. Magandang balita, di ba? Yes. Yun ang magandang balita. Sabi nga, di ba, anything that you overcome, it is a Amen. anything that you conquer, it is God's strength in you. Amen. Kaya sabi ni Pastora kanina di ba? Dati siya people-oriented. Mm. Ngayon, naging work-oriented Siya na siya. Tapos si Mm-mm. Pastor naman, dati work-oriented. Mm-mm. Ngayon, si Pastor naman ang naging people-oriented. Oo. Nagiging. Sabi ko, anything you conquer, it is God's strength in you. Amen. Anything that you overcome, it is a promotion for you. Amen. At dahil nga, sabi ni Pastora kanina, marami na siyang DNA. May mga DNA na, meron nang na-duplicate silang parehas sa kanilang paglilingkod. Amen. Ito yung naging bunga, kaya sabi ko kanina sa'yo, di ba, nagiging productive. The power of togetherness will be able to produce Yeah, more. yeah. You Amen. can produce more Pastora. and more and more. Kaya ngayong hapon na to, syempre naniniwala ako na itong mga babati sa kanila ay baka mga product na ito nila. Di ba Yan. mga fruit na ito ng kanilang pagtsatsaga, ng kanilang paglilingkod, at talaga naman ng kanilang pag-overcome, pagtatagumpay sa lahat ng hamon ng Kilala kaya ito? Ayan. Kilala kaya ni Pastora to? Saan ni Pastor? Kuya Gab, maaari mo bang ilabas ang mga Tignan natin kung kilala to. ang mga na-inspired sa kanilang Wow. Sige po, kuya. Good afternoon po. Pasensya na po, nasa school po kasi ako. Kaya medyo may mga ingay-ingay po ng mga bata. Ayan, so by the way po, ako po si Tesha. Ako po ay isang sa mga anak sa pananampalataya po ni Mami Sela at saka ni Pastor John. At nag-start po ako sa church 2013, and mula po noon, sila na po yung talagang naging inspirasyon ko na mas magpakalalim pa sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. And mula po nung nagkaroon ako ng boyfriend, kinasal, graduate ng college, hanggang sa ngayon po nanay na ako, sila po talaga yung palagi kong kasama sa panalangin, at alam ko po yun kahit na hindi ko sila masyadong nakakasama, hindi ko po sila masyadong nakakausap, ramdam ko po yun spiritually na talagang kakampi ko sila at kapanali ko po sila talaga sa mga panalangin. And ayun po, message ko po kay Pastor John at kay Mami Sel, shalom, blessings. Alam ko po na sinusubok po kayo ng Panginoon ngayon, yung katatagan nyo, pero naniniwala din po ako na sa kabila po ng mga pagsubok na pinagdadaanan nyo, malaking pagpapala po yung kapalit nun. Sabi nga po sa Romans 8:18 na the pain that you are experiencing cannot be compared to the joy that is coming. Kaya I declare po na mas pagtibayan pa po kayo ng pagmamahal ng Panginoon. And andito lang po ako, kasama niyo po palagi sa panalangin, and I'm always willing to support you po and to love you po sa pagmamahal po ng Panginoon. And see you soon po. Love you both.
Love you, love you. Good Thank you, afternoon Ed. po sa lahat ng nanonood sa Daily Life Sharing TV. Si Tito John at si Tita Sel po ay tinuturing ko pong aking mga spiritual parents din po sa aking pong journey sa paglilingkod at sa personal relationship ko rin po sa Panginoon. I will always remember how they showed the ropes, especially si Tito John sa akin when I answered God's call in my life way back 2010. So, parang 14 years ago na po yun. At kung meron po ako message sa kanila, Tito John, Tita Sel, maraming salamat po sa inyong buhay. Katulad po ng sinasabi ko pong palagi, what we are right now, kami po magkakapatid, ang laki po ng bahagi nyo po doon. We may not be always be able na lagi pong kasama ninyo dahil po may makanya-kanya po tayong ministry. Pero yung nakikita po namin kayo na naglilingkod sa Panginoon na patuloy, sobra pong laking kalakasan po noon sa amin, lalo po sa aming mag-asawa na naglilingkod din po sa Panginoon full-time. Ang laki po ng ginagawa po ninyo na tulong po sa amin. Salamat po sa inspiration, sa paalala, sa pagtuturo, pagtatama kapag kailangan, at sa mga ginagawa niyo po sa amin na minsan nandiyan pa rin po kayo na tumutulong po sa amin. Kahit po kayo minsan, may mga sarili din po kayo pinagdadaanan, pero hindi po kayo nagkukulang sa amin. Kaya salamat po, Tito John and Tita Sel. Salamat po sa inyo. I am forever grateful na kayo po ay aking family. We love you. See you soon. Hello, Pastora Maricel, Pastor John. Ako ay natutuwa at napanood ko kayo dyan. Ngayon at masaya kami rito. Mukha kang gwapo, Pastor John, at ang ganda naman ni Pastora Maricel. Kaya pinabot ko sa inyo aking pagmamahal at pagsuporta sa inyo. Ako'y natutuwa sa inyong ginagawang katapatan na paglilingkod sa Panginoon na talagang lumalaban ng gusto laban sa dyablo. Kaya nandito ako kasama Sister Edna na nagmamahal sa inyo at palaging nananalangin sa inyo. At ngayon ko talaga naranasan din yung malaking puso na lalo na sa inyong dalawa. Kaya salamat sa ginagawa nyong 1 Corinthians 15:58 that you are steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. And I believe through you ay lalong lalaki ang ating gawain sa kalumpit. Amen. At kayo ay bilang kasangkapan ng Diyos at kapartner natin ng inyong bishop. Kung wala kayo ay wala yung mga resulta rin natin talaga na nangyari dyan sa Pilipinas. Kaya pagpalain kayo ng Diyos at palakasin si Maricel, lalo ikaw ay pagalingin ng ating Panginoon. Ikaw ay gagamitin ng Panginoon Diyos sa end time revival. Amen. At si Pastor John ay makikita natin, magtatayo tayo ng Bible School dyan na ikaw ang isa sa haligi ng Bible School. Amen. Hallelujah. More power to you. We love you. And from Sister Edna also. Madaling. Yan, tutulog na kami. Love you. God bless. Wow. So grateful. So grateful naman. Naiyak ako. Hindi namin na-expect yun. Wow! Maraming salamat po, Happy Bishop Israel Sanoy. Salamat po. Sige po, ipagpatuloy niyo na po ang inyong pagtulog. Thank you so much Oo po. nga. At salamat din po Nabulabog sa natin si Bishop. Yan. Ngayon naman po, Pastor and Pastora, ano po ang inyong naisabihin? Una po sa kay Bishop at sa inyo pong mga spiritual sons and daughter. Ako muna po, una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na ating lingkod. Si Bishop Israel po ang ginagawa para ako maging pastor. Siya po ang talaga sa akin. Pastor, dahil nga marami kami history ni Bishop sa paglilingkod. Kung ako'y kabataan, isa ako sa kanyang mga follower. Kung saan siya pumunta, doon ako. Sakristan. Punta siya sa Follower, yeah. sa Malabon,
Sa Malabon, napunta siya sa Kalumpit. Yun, sumunod din ako sa Kalumpit. Kaya, ayun, pinalaga niya ako maging pastor. Una, youth pastor. At yun nga ay senior pastor ng aming church. So, I'm very grateful kay Bishop dahil siya rin talaga, kung wala po siya, ay lagi po niya sa aming harapan. Kaya nagpapasalamat po kami sa kanya. Forever grateful for what he has invested in the kingdom of God and also in our lives sa lahat ng ginawa niya, especially in pagpapakita ng pamumuhay ng USA na tinatawag natin, yung unmovable, steadfast, Steadfast, always always abounding in the work works of of the the Lord. 1 Corinthians 15. Yes, Sa lahat din ng mga aming mga pinilingkuran, ang mga spiritual sons and daughters, yung mga nasalita nga kanina, salamat sa inyo. Si Tess, kahit nasa Taiwan yun, Sa JL, you're still there, at Tess. sa mga nakikinig ngayon, kasama ka na, nakita ko dami mga pangalan na yan, susubaybay. Yeah. You're always our laking suporta sa amin. Dahil together we can do this. Yung naging challenge natin kahapon sa church. Salamat na pakita pa rin kayo. Nagpapakita sa amin yun na hindi nyo kami iwanan. Lalo nga sa life challenges na harap natin sa church, sa ministry, sa ating mga pamilya, individuals. Together we can be better and be more successful, fruitful in serving our God. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng ating pamilya sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. Thank you, Lord. Ako po una kay Bishop. Thank you so much po sa pagbibigay niyo sa akin kay P. John, Pastor John. Ayan. Sabi ko nga napapaligiran sa yung buhay ko. Kaya isa po si Bishop na tinatanong ko pong ama ng pananampalataya. And so, nakita ko rin na marami din ako nakuha sa kanya, yung faith niya kay God, yung sobrang faith niya kay Lord, nakuha ko yun sa kanya. Kaya, I'm still holding on that, Bishop, na kaya alam ko na may gagawin pa si Lord sa akin at magsasama pa tayo sa end time harvest. Amen? Thank you, Lord Jesus. At maging sa mga anak ko, kay Tess sa Taiwan, taga-Taiwan po siya. Nag-trabaho sa Taiwan, but still nabigay siya ng time for us, for me. So thank you, Tess, at sa lahat ng nandito sa atin ngayon na nakikinig, nanonood ng mga anak namin. Spiritually, we thank you so much na kahit po hindi na ako nakapag-preach ng ganun sa ngayon, but still, alam pa po nila yung mga preaching ko dati, kaya tutuwa po ako na naiko-quote pa po nila yung mga preachings ko dati. Ibig sabihin po, nakikinig sila talaga. Kaya, I'm so proud of them. Thank you, Lord, na may natanim sa kanilang mga puso. God is so good. Pero alam ko marami pa na gagawin si God sa akin. Kaya, sabi ko nga sa kanila noong Sunday, maghintay lang kayo. Darating pa ang Barcel 5.0. Hindi lang 2.0 but 5.0. Wow. Pinatatag ng Panginoon, pinaganda at pinatibay. Tunay na lalong pina-anointed ni God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Pinagpala po. Pinagpala. Kayo po ang pinagpala at ang inyong pong nasasakupang church. Amen. At ngayon po, kayo naman po ay hihingan din namin ng payo or advice po in times of difficulties na naranasan nyo ngayon. Kayo naman po ay makapagbigay sa amin, sa mga kaabangers, sa mga nakikinig ngayon, sa inyong mga nasasakupan, on advice or tips on to go on dun sa ating paglilingkod. Ano po ang mai-advise nyo po sa mga nakikinig po ngayon? Sige po, Pastor o Pastora. Yan, una sa lahat, yung nga po, yung sa ating tema this afternoon, serving together even through life's challenges. So, mahalaga na sa paglilingkod ay may kasama ka. Not necessarily asawa, kundi somebody in the church. Kaya nga, we are put together by God in a certain group like a church or in a family. Ang isang purpose niyan is for you to be strengthened. Kaya you serve God with somebody. Dahil nga
salvation, sabi nga salvation is personal, but it's never to be practiced as individual. Amen. Sabi dapat Yeah. may kasama ka na naglilingkod. No man is an island. Pangalawa, yung katotohanan niya na when we have to serve God by all means. It's our calling. Sabi nga ay tinawag ka man magpastor o as a volunteer, still anything that you do will sabi nga ng Bible ay kahit pag-inom, kahit pagkain, ay gawin daw natin para sa kaluluwa ng Diyos. Meaning to say, all of that should be for the service of our Lord. Kaya kung ganoon na rin lang talaga, di gawin na natin pinakamainam natin sa Panginoon, talagang lahat ng gagawin natin ay sabi nga ng Ecclesiastes, ano man ang matagpuan ng iyong kamay na ginagawa, gawin mo ito ng pinakamainam, but don't forget nga that you will be accountable for everything that we do. And also yung in the area ng life's challenges, talaga whether you like it or not, sabi ng pinangako ni Lord yan na in this world, we will have great tribulation. Tribulations pa. Parang mali yung panalangin natin, Lord, alisin mo yung bagyo, Lord, alisin mo yung baha, Lord, alisin mo yung putik. Kasi talaga it's there. Siguro ang dapat natin hingin ay yung kalakasan. Ibigay ng Diyos para mapagtagumpayan natin. Kasi nga, inahanda ng Diyos ang langit para sa mga mananagumpay. Amen. So, ibig sabihin yung mga mananagumpay, yung mga may pinagdaan ng laban. May pinagdaan ng mga challenge sa buhay. At darating ka sa langit na yung armor mo ay maraming mga kumbaga battle tested, palang kita-kita ng maraming kang pinagtagumpayan. At ang langit ay para sa iyo na naglingkod sa Panginoon ng may katapatan sa kabila ng mga pagsubok at patuloy pa rin naging mabunga sa gitna ng mga challenges ng buhay. Yan. Ito ngayon po, si Pastora, talagang ngayon ay talagang buhay na patotoo. We can serve God even through life's challenges. Amen. So sa akin siguro ay unang-una, sabi nga natin ay part ito ng ating paglago sa Panginoon na nobody is exempted. Kahit ako, kala ko din hindi ko rin inakala o inisip man lang na ako'y magkakaganito. Pero nangyari na, kaya I just have to accept it. Sabi nga ni Kuya, I just have to accept it and overcome it along the way. At lalo pang maging fruitful sa kabila nito. Kaya God is good. At ang gusto ko lang iwan sa inyo na tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. At hindi niya tayo iwan, ipababayaan man, kahit na parang madilim na, pero tandaan po natin na kung saan pusikit ang kadiliman, malapit na ang liwanag. Wow. Amen po. Kaya nga po, Sorry po, emotional ako. Nai-emotional ako. Okay Yun lang lang, po. hindi ko maano. Pwede rin umiyak. Yan. Tubig po, Pastora. Inom kay tubig. Tandaan niyo po na sabihin mo Ano? pusikit na ang Yan, kadiliman. kahit sa pusikit na kadiliman ay Malapit na ang liwanag. Malapit na ang umaga. isang revelation na gusto kong share sa lahat when you're serving God. Yung pangako ni Lord, the steadfast love of the Lord never ceases. Yes. His mercies never come to an end. There are new every morning. Ang isang revelation hindi po sa atin ni Lord doon. Yung every morning na yon, nagsisimula ng 12 o'clock in the evening, in the midnight. Yeah. Kung saan pinakamadilim, kung saan wala pang liwanag, pero yung love ni Lord nandun na sa madilim na bahagi ng araw natin. Dahil nga doon nagsisimula, ang umaga natin nagsisimula sa madilim na bahagi pa ng buhay natin, hindi sa liwanag pa lang. Kaya kahit madilim ang ating kalagayan, naglilingkod tayo sa Panginoon, may liwanag na po na nakabang sa atin. Nandiyan na po yung pangako ng Diyos na hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pagkakayaan. At ang pag-ibig sa atin na kahit sa gitna pa man ng kadiliman ng buhay, ng pagsubok. At saka ang pinakamadilim pala yung 3 o'clock. Yung mag-umaga na, malapit nang mag-umaga. Kaya pag dumidilim na po ang buhay natin, malapit na mag-iwala. Amen.
At the Amen. darkest hour, dawn is just waiting. Yeah. Malapit na. Amen. Malapit na ang doon. Thank God Amen. is good. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Pastora Maricel. Ang ganda Amen. po na sa pusikit na kapit na. Kaya Yeah. wag talaga tayong mawala ng pag-asa. Alam niyo po ba na Yeah. meron pong bumabati sa inyo? At Oh, sabi nga po niya, hindi po siya mapalagay na hindi ko basahin ang kanyang pagbati sa inyo. Sabi ni Sister Lisa Mangalindan Enriquez, Kapatid ko hello po yung po. kapatid ko. Yan. Hello po, Pastor John, at sa kapatid naming pastora. Dito kami palagi nakasuporta sa iyo. Love you both. Wow. thank you, thank you. Thank you, my dear, my sister. Yes. At ang sabi naman ni Sister Josephine Meraveles Badayos, Amen. God is good all the time, and all the time God is good. Po ba? Sabi nga po, Pastora, no, kahit man tayo daw ay may mga pinagdadaanan tayong mga pagsubok. Sabi din doon sa aking devotion kanina sa awit 92, sabi doon, ang pag-ibig niyang, sabi dito, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Amen. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. At ito ang gustong-gusto. Ang pag-ibig ng wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Amen. Wow. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Amen. Bakit kailangan nating ihayag? Kasi ang sabi niya sa verse 12, tulad ng palmera ang taong matuwid, tatatag Wow. ang buhay. Di po ba? Wow. Kaya po kayo, tatatag po ang buhay ninyo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Cedar ang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay, mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Amen. Diba? Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti ang tatag, di ba? Amen. At ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na si Yahweh ay tunay na matuwid. Siya kung sanggalang matatag na batong walang karunungan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kaya tayo, di ba? As we serve, as we are serving God, marami pang mga challenges tayong kakaharapin. Yeah. Pero ang sabi ng Diyos, siya yung batong matibay na ating sandigan, na ating sandalan. Di ba? Kaya we should keep on serving together even Amen. though there are life challenges. Di Yeah. ba? Patuloy Amen. po tayo. So, na-bless po talaga ako sa inyong Thank you, patotoo. Lord. Di po Thank ba? you. Na in sickness and in health, talaga Amen. kailangan nating maglingkod sa Panginoon. Amen. Dahil sabi nga niya, di ba, kahit man daw tayo ay, di ba, mamumunga pa rin tayo. Di ba? Tulad Yeah. ng cedar. Di ba? Amen. Dahil bakit? Siya yung ating sanggalang matatag na bato. Amen. Amen. Siya yung ating sandalan. Wow, na-bless po kami, Pastora. Maraming Amen. salamat Thank you po, po. Pastor Thank you John, po. Pastor Maricel. Talagang Salamat po. pinagpala kami ngayong hapon na. Wow. Yun po. We are so blessed din po. Hallelujah. Ano Amen. masasabi? Thank you po. Marami akong natutunan dahil talaga naman pong nakaka-touch po ang inyong istorya. Ang may share ko lang po is sinasabi po ng Santiago 1:2 that count it all joy when you fall into diverse temptation. Yeah. Kasi yan po yung magpapatatag sa atin. Yan pong problema na yan. At sinasabi naman po ng 1 Corinthians 10:13 na hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema na hindi natin mo kaya. makaka. Amen. Amen. Yeah. Dahil po, ang sabi rin po, panghuli ko pong verse is Proverbs 18:10. The name of the Lord is a strong fortress. Yeah. The godly run to Him and are saved. A strong Talagang tower. pong yan, difficulties yan. Sa kwento nyo lang po. Talagang puro pagsisilbi ang ikinukwento nyo. Hanggang sa pagtulog nyo,
ay magkukwentuhan na lang kayo, ay sila pa rin ang kwento nyo. Ang Amen. church ang nasasakupan. Kaya kami po ay pinagpala ngayong hapon na ito. Kaya maraming pong salamat. Thank you so Yes. much. Thank you. Thank you so much It's po. our At- privilege. Yeah. Sige po, Pastora. Thank you po. Thank you so much. Yan, so in behalf na rin po ng Love Fellowship Church, yan sa pangunan ni Bishop Israel, salamat din po kami sa ginawa nila ng Divine Connection. Mhm. We're looking Amen. forward na actually we plan to invite Pastor Dong Campoy sa anniversary kaya Yeah. hindi pa na Wow. available. Wow. We're looking forward po na the right time ay the Maging ministry speaker. na Pastor Dong at Pastor Rami ay makakarating dito sa Kalumpit pa rin. Yeah. Looking Mhm. forward to that. Amen. Yes. Ate Ria po yun. Ate Ria. Yes, thank you so much. At Sige rin syempre, kay Maria. Hey, Yes, Maria. Ate Thank Ria. you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much din mga kaabangers kung kayo'y Thank you po napagpala. sa lahat. Yes, so alam po namin mga kaabangers na kayo napagpala ngayong hapon sa ating pinag-usapang serving together even through life's challenges. Magpatuloy po tayong pakinggan ang boses ng ating Panginoon. Diba? Marinig ang kanyang mga salita. Dahil kapag narinig natin ang kanyang mga salita, palalakasin tayo nito. Kaya Yes. bukas, maganda po uli ang ating pag-uusapan. Ang ating pong pag-uusapan ay, we know God's will through His Word. Di po ba? At alam ko, kaya nalampasan ni Pastor John at ni Pastora Maricel ang mga pagsubok sa kanilang paglilingkod. It's because they have the Word of God. Amen. Diba? At yung will ng Panginoon talaga namang nalakaran nila. Maraming salamat po. Thank you po mga kaabangers for being with us this afternoon from the start up to the end of Amen. our program this afternoon. Maraming salamat po. Nawa po ay napagpala po kayo. At syempre bukas po muli, tayo po ay magkita-kita. Same time, 2 p.m. until 4 in the afternoon. Dito lang yan sa Daily Life Sharing. Real life, Real talk, real life talk. talk. Bye and God bless everyone. We love you all. Apo.